ng 2 to 3 days, di talaga ako kakain. Big deal siya sa akin. Sumasama talaga yung, as in, nasisira yung appetite ko. Kanino ka nag-open? Ano to? Sa ano pa rin? Kila kuya? Grupo sila noon. Siyempre nagtawagan sila. Na para bang, ba't kailangan groupings? Ba't kailangan groupings? So, nahihiya ako kasi para akong nagre-reporting nung time na yun. Ba't kailangan ko silang hintayin bago ako mag-open up? Wait lang daw, hindi pa daw nakarating si... Like, ba't kailangan buo? Mayan. Pero matagal na yun, guys. For sure, limot na nila yun. Tagal na nun. Kaya nakapit na lang. Hindi ako madalas mag-open nga. Parang kung magkakaroon man ng time na mag-open up ako noon dati, sa pilitan pa yun. Tapos mag-open ako para lang matapos na yung pagpipilit na mag-open ka kasi. Alam nyo, minsan kapag kinukulit ako ng tao sa mga tanong, kunyari interview or what? Kunyari interview. Interview. Tapos ang daming tanong. Tapos, sorry talaga. Feeling ko wala akong social skills. Nag-idol ako, tapos introvert ako. Hindi ko alam. Bakit ganun? Parang lahat ng nasa utak ko, sa papel ko lang kayang isulat. Pero kapag actual natatanungin ako, or gagawin ko yung mga dapat ginagawa ng idol, nade-drain ako. So, pag mga interview or mga kailangang sagutan, yung may mga paper, kunyari, ang tawag dito, fun facts about yourself. Tapos tatanungin kayo, what is your favorite kineme? Alam nyo guys, wag kayong naniniwala sa mga ganun. Iba-iba kasi yung sinasabi ko. Kasi, wala lang. Kung ano lang masagot ko dun. Iba-iba! Kapag ako na wala lang sagot, minsan gagawa pa ako ng story niyan para lang may masagot, para matapos na yung usapan. Ayaw mo maniwala, gagawa ako ng gusto mong paniwalaan. Ganun ako makipag-usap sa people. O kaya kapag may kunyari may naka-misunderstanding or something. Kapag sinabi niya, ginawa mo to, ginawa mo yun. Oo na. Tapos magsasorry ka na lang para tapos na. Pero di ko alam, ano bang ginawa ko? Wala namang ginawa dito. Ano nasabi nito? Oo ka na lang. Sige, ginawa ko yun. Sorry. Tapos. Kaysa yung magdadailan ka pa na bakit di mo ginawa yun, tapos tatanungin ka pa, tapos saanoin ka pa. Huwag na lang. Tamad ako mag-explain eh. Cute mo kamukha mo yung fish ko. Wow, salamat. Mukha palang isda. I love your eyeliner. What about me? Don't love me? No! Ba't pardible yung earrings mo? Wala lang. Gusto ko lang. Try nyo din. Eyeliner lang. Okay. Hindi ka niya gusto. Okay. Gusto kong linawin na hindi ka gusto ng eyeliner ko. Birthday message mo kay Stel, naalala mo pa. Alin yun, thank you sa strawberry. Hala, hindi ko na maalala. Hindi ako nakakaalala ng birthday message. Mahaba ako mag-birthday message eh. Alam nyo guys,
sa mga pinaka-close kong mga nilalang. As in, kapag na-feel ko na super, super close ko talaga sa nilalang. Like, kapag naka-feel ako ng connection sa nilalang. Ang haba ako. Di ba nagle-letter ako? Like, handwritten letter. Ang haba! Like, pagkakasyain ko sa... minsan hindi siya kasya sa envelope, actually. Like, di ba may mga ilang pages? Siguro mga... Kaya kong mag 10 pages para sa'yo. Wala lang, tas puro thank you lang siya. Kasi ganito, tas sobrang detailed. Na naalala mo yung simpleng kineme, ganito, ganyan, chuchu, ganun. Tapos sasabihin ko talaga lahat ng nasa utak ko. Like, sobrang detailed. Like, kahit tungkol sa alikabok, tas naalala kita sa alikabok, ganun. Sasabihin ko dun sa letter. Tapos may mga emoji pa, ganun-ganun. Uy, maliliit sulat ko dun. Though, pentel pen yung pansulat ko. Yung manipis na pentel pen. Pero, yun mahaba. So, nahihiya ako lagi kapag nagle-letter ako. Kasi iniisip ko muna, like, nagbabasa ba tong taong to ng letter? Si FJ nga, di nga binabasa letter ko. Nakailang letter na ako dun. Sabi niya, alam mo, yung binigay mo sa akin ng birthday ko, hanggang ngayon hindi ko pa binabasa, na overwhelmed kasi akong haba. Wag mo nang basahin. Siguro babasahin niya yun after 10 years. Diba babasahin pag 10 years, pag ano na, kapag, o kaya kapag, ang tawag dito, o kaya kapag retired na siya, siguro mga 60, ganun. Sa time na yun naman, baka may time na siya magbasa, diba? Kasi, usawa effort ako mag-ano. Tapos, may mga ano pa yan, yung mga pop-up or something. Alam niyo yung mga nilalagay sa explosion box, yung may mga something-something na ano, kunyari waterfall card, yung mga ganun, yung mga waterfall card, o kaya yung mga pinafold na something-something. Wala akong glitters, ayoko ng glitters. I hate glitters. Ang messy niya kasi. Ma-messy ang glitters. Pero mahilig ako sa mga origami whatsoever. Mahilig ako yung sa mga fold-fold ng mga papers. O kaya yung mga pop-up or yung mga sinaslide. Yung mga sinaslide. O kaya pag open mo, biglang may ganon. Mahilig ako sa ganon. Mahilig ako gumawa ng ganon. Yung crafty side ko lumalabas. Wala lang nakikinabang. So, sa mga ano, yung mga friends ko na ano, sila ang nakikinabang ng mga ganun ko. May sound effects. Oo. Minsan na yung ano pa dun, asterisk. Witty, 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 witty. Ganun. Nalalagyan ko sound effects. Kumbaga sila na lang mag-imagine ko anong sound dun. Pero nilalagay ko dun. Ayoko basahin yung ganyang kahaba, prete. Yes, kaya ang intro ko lagi, sana di ka makatulog, kakabasa. O kaya sa dulo, kung nakarating ka dito, sana, sana hindi ka mapagod magbasa lang, ganon. Kaso tinatawanan nila. I mean, lahat ata ng, hindi, yung Kaya Girls na bigyan ko. Kaso hindi ko na sinundan kasi feeling ko hindi sila I don't know. Naiya ako. Tapos, ang tawag dito? Yung Six Sense, binigyan ko sila ng letter nun. Kailan ba yun? Christmas! Christmas, lahat sila binigyan ko ng letter. Tapos tinatawanan nila. Actually, di nila alam sasabihin nila kasi nga, bakit naman ganun ang effort ng tao? Kumbaga, bakit nga naman sila bibigyan ng letter? Kasi, ganun ako talaga sa people. Like, pag close ko talaga. Syempre sila, parang lagi ko silang nakikita. So, I'm like, I feel so close sa kanila. Nakabuo ang bond with them. Tapos, ang mga nila, thank you. Tapos, ang hindi ko pa yung sabi ni Hunter. Sabi niya, I don't know what to say, pero thank you, ate. I don't know what to say. I really appreciate it, ate. Thank you. Ganyan. Tapos, ano yung mga reaction nila? Yan ba? Thank you. Ang effort. Grabe sa OA sa effort. Ganun yung mga nila. Reaction. Tapos, ano ba yung mga reply nila? Iniisip ko yung mga reply nila. Si Eruko sabi niya,
Wow, ang ganda ng... Gusto ko yung pagkaka-fold ng papel. Gusto ko yung pinilit mong ilagay sa envelope. Ang pangit kasi ng pagkaka-fold. Kasi ang haba. Kumaga, ipilit. Sabi niya, gusto ko yung pagkaka-fold nung ano. Sabi, hindi ko alam kung compliment yan, guys, or tinatawanan niya ako. Parang tinatawanan niya ako, feeling ko. Sabi ko, huwag mo nang pansinin. Binigyan ka lang, nakikibasa ka na lang eh. Magreklamo ka pa. Diba? Hindi na para magreklamo. Niletteran ka na nga eh. Handwritten ko yun, no. Sabi niya, baka may windows pa ako na hindi na-open dito. Kasi ang daming ang kailangang buksan. Sabi niya, baka may secret ano pa dito na di ko na-open. Sabi ko, hindi, wala. Okay na yan. Kasi binidyohan niya pa. Sabi ko, wala na, nabuksan mo na lahat. Nihilahin ba? Oo. Minsan nagpapa-tutorial pa sila, paano buksan to? Paano buksan to? Ganto yan. Ano ba yan? Di kayo... Pag di crafty yung nireregaluhan mo, hindi mo alam paano bubuksan. Siguro naabutan mo yung typewriter. Yes! Grabe kayo. I'm that old? Am I that old? Pero ayun, mahilig kasi ako magbigay talaga ng letter. Kahit kay mama babes, sa kailangan na mama babes, ma-letter talaga ako. May one time na nakita ko sa wallet ni Papa, may nakatabi pa dun na letter. Wala lang, thank you letter lang siya. Kasi sobrang random ko magbigay ng letter. Parang nakasanayan ko siya like ever since nung bata ako. Kasi, laging nag-work yung parents ko, lagi silang nag-work. So, ako naiiwan ako sa bahay. So, sila, kapag iiwan nila ako, ang nakakasanayan is, mag-iiwan lang sila ng notes sa ref. Siguro doon ko nakuha yun na, pag may sasabihin ako, pwede kong i-note. Tapos sabi niyo, may food here, ganyan-ganyan. Tapos ako, parang kahit kunyari, may binigay lang sa akin na something. Like, kunyari, food lang, ganun. Magte-thank you letter pa rin ako sa'yo. Thank you, grabe, naalala mo, favorite ko yung ganto, ganyan. Tapos ang haba na lang sasabihin ko. Nabigyan lang naman ng pagkain. Ganun. Siguro ikaw lagi taga-sulat sa board ng Hindi ako susulat sa board. Sabi ko sa inyo, ayoko ng responsibility. Taga-next ng PowerPoint. Gumagawa lang ako ng PowerPoint, pero hindi ako nag-on. Ate, how do you handle bashers? Ba't ko sila yan? Hindi sila worth it na pagsayangan ng time. May problem kayo sa akin, problema nyo yun. Sipin nyo, di ko naman kayo iniisip, tapos aalalahanin nyo ako. That's your problem! Di ko nga kayo kilala eh. Sipin mo, pinoproblema ka nila. Ba't ko sila handle? Kaya nyo na yan. Lalaki nyo na eh. Kaya nyo nga mambash eh. Ba't hindi na para problemahin? Yung sila. Alam nyo, reality ng life, no one cares about any of us. Miss ko na yung metalheads na Alex. Alin? When I was a young boy, my father... Emo pala yun, hindi siya metalheads. Ay, alam nyo last time yung grab na nasakyan ko. Diba, feeling ko na manifest ko yung sabi ko sa inyo na dapat emo yung playlist. Kasi emo yung playlist na. Like, because tonight will be the night that I will fall for you. Ganun yung sound trip nyo dun. Tsaka, tonight I'm falling and I can't get up. Tsaka yung because a girl like you is impossible to find. Yes. Or, I don't know what you're expecting of me. You look like a Korean girl. I'm not. I'm not!
Akala ko sa 5-minute craft. 5 minutes craft. Alin? We'll carry on. We'll carry on. Meron kang channel. Wala. Alexa, pag pinansin mo ako, babalikan ko na yung ka-MU ko. Ba't ko babalik? Gusto ka bang bumalik nun? Kung walang pakialam sa'yo yung tao, yaan mo na. Hindi na para magpilit ng tao magstay. Papahirapan nyo lang yung sarili nyo. Dapat parehan yung gusto. Hindi yung ikaw lang. Ano, choice mo lang. Di mo man lang siya tinanong, gusto mo ba ako bumalik? Napagal. Hindi ko... I mean, let's just be real. Real recognize real. Yeah. Sure. Hindi ako galit. Save song right now. Zen! Present! Miss ko na kaya. Aww! You're gonna see us tomorrow if you can come. If you come, see us tomorrow, you're not gonna miss us that much. So what are you waiting for? Come see our show tomorrow. First love or greatest love? I think greatest. Kasi ako di ko na maalala kung sino yung first crush ko. Parang feeling, ay, depende ata sa tao. Di ko alam. Depende sa tao eh. Depende sa tao. Makakalimutin kasi ako eh. Out of sight, out of mind ako eh. Pag di kita nakikita, hindi ka nag-exist sa akin. So, kapag hindi ko na nakikita yun nila lang, tas matagal na sila, nakakalimutan ko talaga yung faces ng people. Sorry. Mabilis ako makalimot. Kapag di ko na nakikita yung tao, nakakalimutan ko sila. Kaya kunyari sila FG, sila Ouija, yung mga close ko talaga na friends. Kapag kunyari napapatagal na hindi ko sila nakikita, I'm like, you gotta see me. Nakakalimutan ko na yung mga pagmumukha nyo. Ano tipo mo sa lalaki? Di ko alam guys. Feeling ko, ang hirap kasi magsiset ka ng standard tapos di naman Si Yusuf. Yes! Yusuf! Hindi ko alam kung kilala pa siya ng mga people today. I mean, may nakakilala pa ba kay Yusuf? Love language. Feeling ko lately, alam niyo, nare-realize ko, love language ko talaga magbigay ng gift. I don't know. Like, hindi siya big gifts. But like, kapag may naaalala akong material things, kapag nakita ako ng material things, tapos may naaalala akong certain person, binibili ko yun, tapos ibibigay ko dun sa person. Kasi gusto ko na kapag ginagamit nila yun, maalala nila ako, ganun. Does it make sense? Di ba magastos? Hindi. Kasi hindi naman siya mahal. Like, yung mga bibigay mo, minsan nga tig-50 lang, ganun. Like, sobrang random lang. Hindi naman ako bibili ng kotse para no. Sino ko? Tsaka yung kunyari, kapag manlilibre ka, ganun. Like, gusto nyo kumain somewhere, ganun. Tapos manlilibre ako. Pero kasi, it's like, I give what I receive. If I'm giving too much, ibig sabihin malala yung nare-receive ko sa taong yun. Hindi ako hindi ako like give. No. I'm a princess. Actually, yun yung kinakatakot ko lagi kapag may new people. Kasi iniisip ko, baka isipin ito masyado akong alagain. As in, alagain ako, guys. Sobrang alagain ko. Kung iniisip nyo na kunyari, yun di ba yung kinikwento ko sa inyo na parang medyo ate yung nafe-feel ko like sa Sixth Sense. Tapos iisipin nyo na na I care for them talaga. Hindi, ako yung alagain dun. Ako yung alagain dun. Sila mga magtitimpla ng kape kapag Kasi kunyari kapag nasa studio, may mga dalayang kape. Tapos niya, Alexa, gusto mo magkape? Sila magtitimpla ng kape ko. As in, ganun.
Nakaya ko namang magtimpla ng kape, pero kasi kapag may nilalang, gusto ko sila gagawa nun para sa akin. Ewan ko, gusto ko talaga may gumagawa ng things for me. Hindi ko alam, pala utos talaga ako. Like, kaya ko namang gawin, pero gusto kong gawin niya yun for me. Tapos parang normal lang sa kanila na ganun. Okay naman. O kaya pagkakain sa labas, hindi ako kumikilos, gaganyan lang ako. Tapos sila makukuha ng order, sila magtatanong ng ano, sila kukuha ng ano, lahat. So, bossy ka. Hindi ako bossy. Hindi ako bossy, pero hindi rin ako kumikilos. Kusa nilang ginagawa. Hindi ko sila inuutusan kung saan nilang ginagawa yun. Feeling ko yun yung energy ko kasi. Feeling ko yung energy ko na para bang alam nilang di ako kikilos kapag wala silang ginawa. I'm that girly na ano talaga. Nangungonsensya. Paano naman ako? Alin? Paano nangungonsensya? Sino? Parang matik na sa kanila yun. Actually, sobrang matik na. Like, pagkasama ko sila, like, ganun lagi. Oo nga. Pero kasi, minsan, kapag, hindi naman siya like, give and take kasi talaga, guys. Promise, give and take. Kasi may times na biglang mapupunta ako sa masculine energy ko ng biglaan. Bigla na lang ako sasapian, tapos biglang, gusto nyo magkape? Libre ko kayo. Tapos ayoko marereject ako. Kasi ma-hurt ako kapag na-reject ako. So kapag may sinasabi akong gusto nyo ng ganito, oo, agad yan sila. Kahit babae ako. Hindi na para mag-isip. Ayoko talaga ng kapag nag-offer ako ng something, biglang humihindi. Kasi, it takes a lot for me para mag-ask ng ganun. Kasi nga, hindi ako sanay. So, ang next show nyo, bukas po sa CCP, we have Fusion. Pero ayun. Anong hindi pwedeng hindi? Yes. Kapag hindi, saka ayaw nyo, diwag. Gaganon ako, tas di ko na sila ayain. Ayaw nyo, diwag. Pero never pa naman nangyari yun. Never pa naman siya nangyari. Umuoo lang sila kapag may sinasabi ako. Hindi kasi nililibre naman nila ako most of the time eh. Like, kunyari, lalabas, uy, tara, pares tayo, ganun. O kaya, uy, tara, bili tayo ng ganito, ganyan. Like, ayun, sila gagastos. So ako, pag nag-aaya din ako, okay lang sa kanila, ganun. Minsan magtatanong din ako, uy, may gagawin kayo after practice. E di kapag wala, ayun. Gusto nyo lumabas? Ganun, normie. Normie lang. Alam mo na yung pares. Yes! First time kong kumain ng pares nun. Tapos, di ba magkakasabay kami. Tapos, hindi kasi alam ng Sixth Sense no na hindi pa ako nakakain ng pares. Pero syempre, di ko sinabi. Nag-aya sila magpares. Tapos niya, gusto niya magpares? Ganyan. Tapos punta kami dun sa kanto. Kasi may nagtitinda ng pares. So, punta kami dun sa kanto. Tapos, wala pang maupuan nun. Kasi, ang tawag dito, ang daming tao. Tapos, may nagpapatugtog doon na, may speaker doon, tapos may mga, yung mga budots na kanta. Mga ganon. Sabi ko, ganito ba pag nagpapares, kailangan sumasayaw muna. Kailangan nag-freestyle. Tapos yun, muna kami, Zumba muna, ganyan. Ang leader, syempre, si Kaiser, ganyan. Tapos kapag nakagawa na siya ng step, yung isa naman, o ikaw naman, nakagawa na ako ng mga 2/8. Ganun. Ang ganyan gawain namin, bago kami nakaupo. Umulan pa nga,
Tapos alfresco yun. Sabi ko, wow, first time ko kumain ng pares. Tapos ulan. Tapos sabi niya, first time mo kumain ng pares? Yes. Sabi niya, ayun. First time ko lang kumain ng pares. Tapos, hindi na, sabi niya, so, masarap! Ano pinakamalaking amount ng pera na gastos na libre mo sa kanila? Hindi ko alam, guys. Di ako tumitingin sa price, eh. I mean, hindi ako mayaman. Pero like, hindi ko habit tumingin ng price, lalo na pag pagkain yung ginastos ko. Tsaka kapag feeling ko worth it siya, hindi ako tumitingin sa price. Hindi ba nakakaya sa nanonood? Alin? Alin? Alin yun? Di nakakahiya. Payag ka lilibre mo tao, tas sabi babayaran niya raw pag nagkapera siya. Uy, hindi! Ito para bang others. Baka... Anong sasabi mo dyan? Libre nga eh. Hindi ako nagbibilang ng ganun. Eh di kapag meron ka, go. Pero kapag wala, huwag mong pilitin. Yung budots. Hindi naman guys. Marami kami, so hindi ako nahiya nun. Actually kasi, syempre isang grupo kami doon, no? Si FG lang hindi siya sumasayaw. Na para bang kinakahiya niya pa kami. Humihiwalay siya. Lumalayo ang tao. Tapos kami Tapos si Ouija din hindi siya sumasayaw. Tapos nagbubulungan na lang kami. Sabi ko, ganun yata. Kasi kapag ganun yata nung panahon nila, hindi sila sumasayaw ng ganito. Nabash pa yung age nila. We're like, sino madalas manlibre sa inyo? Siyempre, yung mga kuya. Si FG tsaka si Ouija. Siyempre sila ang kuya eh. Kumbaga, yes, sila ang madalas. Tapos ako minsan lang. Minsan lang, syempre. Dami nila eh. I can't. Walang buraot sa amin eh. Giving kasi lahat. As in, like, hindi siya yung bilangan na, uy, nilibre kita last time oh. Hindi siya ganun eh. Parang bigla na lang may mag-o-offer. Like, out of nowhere. Oo. Pero ako ganun din ako eh. Like, for example, nung amin-amin, di ba, nung shoot, nung amin-amin. Narinig ko lang din si Hunter ata yung bumulong. Sabi niya, parang ang sarap ng pancake ngayon. May ganun siya. Parang ang sarap ng pancake ngayon. Tapos bumubulong lang siya. Ako, syempre, siya yung bunso kasi sa kanila. So, parang tingin ko sa kanya, baby talaga. I'm like, bibili tayo niyan. Bibili tayo. Hindi kayo hindi tayo bibili. Bahala sa'yo. Hindi ako nakabili, guys. Kasi hindi naman ako yung may-ari ng band dun. So, hindi ako makapagsabi kung pwedeng bumili. Kumbaga, bisita lang ako dun eh. Hindi na para mang-utos, di ba? So, I'm like, sorry, I failed you. Sorry, I failed you. Bibilang ka na ng pancake. Sa susunod ka mag-alala. Naalala ko yung kwento ni FG, na libre ka tas, kunento niya yon. Ayan na. Ni Chichika ako Anyways, oo. Nalibre ako ng that's absent siya. Sabi ni FG, kasi syempre binalita ni PG. Nag-dinner kaming lahat, libre ni Alexa. Nandito kami sa ganyan, tas picture pa nga. Sabi niya, ayan, nanlilibre pag wala ako. Yes. Kumbaga, sayang. Sayang naman, hindi ka nakasama. Sayang naman. Kasi
kasi natatimingan niya na pag nanlilibre ako, absent siya. Parang may dalawang beses na nanlibre ako tapos wala siya. Kasi nag-work ang tao. I'm like, sorry na. Sorry na. Ayun, palobat na ako. Malapit na ako mag-end. Ubus ko lang yung battery ng phone. What if magpa-red ka rin? Anong red? Hair? Tapos na ako sa red hair. Tagal na. Ayoko mag-red. Black talaga. Na-realize ko na black hair talaga gusto ko. Black talaga. Alam nyo, nagre-retouch ako lagi ng black. Kasi brown yung hair ko talaga. Like natural hair ko, brown. Ayoko ng brown. Ayoko na kapag naaarawan siya, brown yung nakikita ko. Gusto ko black talaga. So, nag-retouch ako lagi ng black. Yung blonde. Pag blonde kasi, ang obvious kapag dry eh. Like, makikita mo talaga siya kasi light yung hair. Ayoko na, Kamusta buhok ni Ouija? Gusto ko makita gano'n kanipis. Ah, yes! Naggupitan sila ng buhok. Gulat ako. Like, ang pinunta ko doon ay pagkain. Tapos sabi ko, anong nangyayari dito? Pagkita ko, naggugupitan sila ng buhok ni FG. Sabi ko, uy, akala ko sa ang una niya kasing sinasabi, magpapagupit siya sa salon. Sabi niya, anong bagay na haircut kaya sa akin? Nagaganon pa siya. Pero kasi ayaw niya daw nang masobrahan yung gupit. Sabi ko, sabihin mo, tigwa 1 cm muna. Tapos kapag paigsian niya ulit. Tapos gulat ako, sila na lang nagugupit ng hair nila. Sabi ko, ano to? Pagbukas ko ng may mga hair na sa baba. Ba't pala binenta ko? Binenta ko sa fans niya. Ano ba yan? Sayang. Sabihin ko sa fans nila, pwede siyang kulamin. Char, hindi ng idea. Guys, ito na, may book. Guys, pwede niyong kulamin. Pag isisave ko naman siya, kapag kinasal siya kung kanino, magdadala na lang ako ng asin. Isisave ko naman. Pero syempre pagkakitaan na natin. Kumaga, bebenta ko muna yung hair. So, madami yun. So, mga ilang fans makakabili nun. Basta madaming fans makakabili yun. Medyo madami yun nasa floor nun eh. So, medyo marami yung makakabili. So, tapos, ang investment ko lang ay asin. Bibili lang ng asin. Sisave ko na lang siya, okay? Sisave ko naman. Okay na yun. Pangkape din yun, oh. Invite ko na lang sila after. Pagkatapos, kapag okay na siya sa lahat ng gayuma na naranasan niya, ayain ko na siya magkape. Kape tayo nila. Tara, kape tayo. Kumaga, pwede na. Papa auction, yes. Gandang business yan. Perfect. Kumikinang ka nung naka-blonde ka. Yung skin tone ko kasi guys, pumuputi talaga ako kapag blonde. For some reason. Kaya pala black na black yung hair color mo. Yes! Sobrang black. Naalala ko yung description sa'yo sa delivery ate, yung maliit. O, diba? Hindi lang ako nang babash dito. Hindi lang ako nang babash dito. Lahat kami. Okay. Akala niyo mabait yun? Mabait si Ouija. Grabe naman kayo. Mabait yun sila FG. Kalmado nga yun kausap eh. Hindi lang sila mukhang kalmado sa mga live or what. Pero kalmado yun sila kausap. Nakatakot lang pag galit. Like legit galit. Ganun. Kumbaga,
Mag-ML na lang ako kapag nakikita ko ng ganun yung mood. Hindi ko alam gagawin kapag may nagagalit eh. I'm like, wala ako dyan. Wala ako dyan. Nagalit na siya. Hindi sa akin galit. Uy, hindi ko sila nagagalit. Bait-bait ko eh. Nangaasar ako, pero di naman sila nagagalit sa akin. Kumbaga nasanay na sila. Pero minsan, kunyari, kapag may galit moments, like, kunyari, naiinis sa something, ganun. Naiinis sa something. Minsan, lalabas pa yan. Kasi ayaw nilang marinig. Nung, kunyari, si WG nagalit, ayaw niya na marinig namin ni FG, lalabas yan. Tapos susunod si FG, saan yan pupunta? So, di ko alam. Pero kanina, naririnig ko, parang naiinis siya sa ganito, ganyan. Tapos pupuntahan niya. Tapos babalik. Sabi niyo, saan nakarating yun? Grabing galit naman yun. Wala sa kung saan. Hindi ko alam. Tapos maglalaro na ako niyan. Tataka sa sitwasyon. Uwi na ako, guys. Ganun na. Uwi na ako, go. Comfort na lang isa't isa. Ayoko kasi ng ganun. I'm scared. Nakakatakot kayo yung mga aura nila kapag galit. Hindi ako namamansin kapag Si FGB lang din namamansin. Yes. Ganun sila. Ako pag galit ako, Ano ba? Ay, ganun din. Bumabalik lang ako kapag okay na ako. O ba nagalit na ba sa kanila? Hindi. Never. Wala pa kaming ganung moments. Siguro, hindi siya galit eh. Siguro, minsan pag, naiinis. Like, for example, sobrang busy. Tapos, hindi. Normally, paano ba? Hindi ko ma-explain, hindi siya inis eh. Hindi siya away. Like, parang alam mo yung pag sobrang busy, tas hindi mo ma-entertain yung kasama mo. Inis ka sa paligid, so madadamay sila. Parang ganun. Hindi siya tampo. Basta ganun. Like, parang pag sobrang busy ng paligid. Tas, ano ba? Ang kulit. Parang ganun. Pero minsan, kunyari, kapag, ganon yung nagiging sitwasyon. Hindi siya yung hindi kami magpapansinan. It's more like, busy ako ngayon, may kailangan akong tapusin. Kailangan kita ngayon, wag kang ganyan. Tapos yun, okay na yun. Tapos sasabihin naman nung isa kapag di siya okay kailangan ko lang mag-isip. Alis muna ako. Kailangan mong sabihin syempre kapag di ka okay. E di kung ayaw mong kausapin, sabihin mo. Like, for example, si FG, ganun siya. Like, sasabihin niya, kailangan ko magpahangin muna. Hindi ako okay. So, hayaan namin siya, ganun. Bad trip at... yes, parang ganun. Pag may bad trip moments. Nai-istorb. Yes, kapag may mga ganong moments. Pero hindi siya galit or what eh. Kasi after ng... Feeling ko kasi kapag nasa work talaga. As in, hindi tayo friends dito. Basta ganun. Pero never ako nagalit sa kanya though. Never ever in my life. In my life, ang okay. Wala pa naman akong ganong moments. Pero sila pag nakikita ko, kasi syempre feeling ko dahil mas magka-work sila. Mas nakikita ko sa kanila yung ganun. Kapag kunyari, sa schedule, ganyan, whatsoever. Pero hindi siya yung away-away, hindi siya ganun. Need lang ang space, yes. Tapos after na nang sasabihin ko, ayun, sure ako. Pero secret na lang natin. Since 37 lang naman kayong nanonood. So, nung amin shoot, hindi namin na forecast na uulan. So, ngayon, may mga
need baguhin sa schedule. So, syempre, sobrang busy na ng lahat, ganito, ganyan. Tapos, nagtanong din sa akin si FG, ano kayang pwedeng gawin? Kasi ganito yung nangyari, hindi na yung ganito, ganyan. So, ko, try natin na ganito. So, ako din nag-iisip ako, anong pwedeng gawin sa schedule, ganyan, ganyan. Tapos, si UG, syempre, as a busy leader, ganyan, ganyan, isip din siya, ganyan, ganyan. Tapos, hindi na nagkakasundo ko anong susundin na schedule. Tapos, sabi ko, hindi, ito, ano ko lang to, suggestion ko lang to if ever, kasi na ganito, ganyan. Tapos yung isa, ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Tapos wala na. Maya-maya lang. Parang nakikita ko na medyo stressed na ang everyone. So I'm like, hey, are you okay? Tapos sabi ng isa, no. So, ayun, alam ko na. Kasi inaamin naman namin pag di kami okay. So, ayun. So, nung mga after nun, yun, naririnig ko na yung mga kineme na, not now! We need each other para matapos tong something. Okay? Ganun. Tapos after nun, inaya ko sila magkape. After ng work. Kasi hindi ko sila, syempre binigyan ko sila ng space noong time na yun. Binigyan ko sila ng space. Like, syempre work. Ako'y, dun, bakasyonista. So, habang nagpapaka-stress sila dun, ako bakasyonista dun sa Gedli. Taga-ano lang ako, okay ka lang, taga-hawak ng Jisoo Life, ganun. Taga-bigay ng tissue sa ibang members. Kasi hindi ko alam kung paano ako mag-help. So, I'm like, gusto mong tissue? Ganun. Lang ako nun. Or, wala, nagbabakasyon lang ako dun actually. Tapos, after nun, sabi ko, tara, kape, ganyan. Pag work, kasi tapos after ng work, friends na ulit. Yes, pag work talaga. Sabi nga nila sa akin, sus, di mo kami pinapansin kapag magkasama tayo sa event. Sabi ko, kaya Alexa ako dun eh. Ba't kita papansinin? Kaya Alexa ako ganun. Kasi yun yung lagi nilang sinasabi. So si Alexa, di yan namamansin kapag sa work, kapag nagpo-perform daw, di ako namamansin. Siyempre, ba't ko kayo papansinin? Kaya Alexa ako dito eh. Kaya kapag nakikita ko sila, dadaanan ko lang sila. So nyo, ay, dinaanan lang kami. What's your toxic traits? Hindi ako marunong magpatawad ng people. Sorry. Kapag nagawa na ako, mahaba pasensya ko. Pero kapag nainis ako sa nila lang, deserve nila yun, ibig sabihin. Kasi hindi, ibig sabihin nun, hindi lang isang beses ka nagkamali sa akin. Sorry, I don't believe sa paghingi ng sorry ng people. Hindi ko yung makakalimutan. I mean, sasabihin ko, okay. Pero hindi ko sasabihin na I forgive you. I hold grudges. The grudge. I hold grudges. Siguro yun ang aking toxic trait. And ano bang toxic trait? Pwedeng toxic. Madami akong toxic trait eh. Mabilis akong mainis eh. Sa mga simpleng bagay. Bakit magpapatawad? Yes. Si Lord na bahala dun. Tao lang ako. I'm sorry, I'm just a person. Ano ba ang toxic trait ko? Toxic trait, ayun nga, maarte siguro sa pagkain dahil ayoko ng halo-halo. Feeling ko toxic na yun. Kung ayaw nila sa ganun, suplada ka rin ba? Let's just say, people hate it when you're being real. Yan lang. At may ipis akong nakikita. Ayaw niya umalis. Ang tapang ng ano. May red flag din ba sa'yo?
Anong pinagkaiba ng toxic trait sa red flag? Feeling ko red flag ako eh. Pero kasi, mahirap kunin yung trust ko. Pero kasi, promise, kapag sobrang naging close kayo nila lang, I would never turn my back sa'yo. Sobra, you always got me. Got you back! Malala. Like, OA. OA talaga. Tingnan nyo nga sa mga close friends ko, parang never pa ako nagkaroon ng galit moment sa kanila. Wala pa. Wala pa akong naging ganong moment. Sobrang liit lang ng circle ko, pero like, wala. Mas galit pa ako sa umayaw sa'yo kaysa sa'yo. Yes! Ganun ako. Like, kunyari may umaway sa kung sinong close ko. Pag sa akin, inaway nyo ako, okay lang yun. Ba't ko kayo problemahin? Problema nyo na yun. Tatawanan ko pa yun. Hello, sabi niyo, ano, ganito daw ako. Tapos tatawa ako. Pero kapag narinig ko, ang sinabihan ay mga person ko, I'm like, kapag nakita kayo nila lang kahit wala namang ginawa sa akin. Para bang questionin mo nga yung existence mo, ba't ka nabubuhay? At ba't nagpapakita ka sa akin? Ewan ko, ganun ako. Nai-hate ko talaga yung person na kapag inaway yung... Ewan ko. Ay, yun, feeling ko isa sa toxic trait. Toxic trait ba yun? Feeling ko overprotective lang ako sa people na sobrang close ko. Mabait po yun. Sino nagsabi? Saan nyo nakuha yan? May nasaktan ka na rin ba dati? Parang saktan to? Like, emotionally, physically? Ano ba to? Physically meron. Sorry. Pero dati yun. Tsaka, never ko nang ginawa yun. Ever. Come on, bata pa ako noon. Hindi ko alam yun. Bata pa ako. Sobrang bata pa ako. Tapos pinagalitan ako nun. Pero hindi kasi ako pinagalitan sa school nun kasi ano ako nun, like, ang tawag dito. Nire-represent ako sa ibang school na sa mga quiz bee whatsoever. So, at saka, hindi ako inauna nun. Hindi rin ako masumbong nung inano ko kasi nasampal mo. Hindi sampal! Binalihan ko ng buto. Sorry. Pero hindi niya ako masumbong kasi siya yung nauna. Siya yung nauna, guys. Nakailag lang ako, okay? It's called self-defense. Pero nasaktan ko pa rin yung nila lang. Like, kinabukasan dala niya na yung parents niya tapos may ano siya. Yung, ano yun? Yung semento. Tapos hindi niya ako matignan. Tapos simula nun, ayaw na akong katabi ng mga classmate ko. Nagwa-war naman ako sa people. Hindi ako yun noon. Hindi niya nga ako nasumbong eh. Kasi siya may kasalanan eh. Sabi ko, sabihin mo ano nangyari. Doon kami sa guidance, sinayaan ko siya mag-explain. Sabi ko, bakit kita ba't kita pinatulan? Kalalaking tao eh. Sinapak niya ako! So I'm like, okay. So ayun. Hindi ko sinasadya, okay? Hindi ko naman alam na ganun karupok yung buto niya. Hinawakan ko lang yung kamay, oh. Natakot din ako actually kasi naramdaman ko naman talaga na may nag-crack something. Hindi ko makalimutan yun kasi naramdaman ko yung sensation talaga like...
Sorry. Pero ayun. Yun na nga. Tapos nag-sorry yung parents niya after. Tapos simula nun, takot na akong makipag-usap sa people. Tatakot na ako. So, kapag may nangaaway sa akin, sinasample ko yung pwede kong gawin sa kanila sa akin. Like, di ba yung dati inano ko ng pencil yung kamay ko. Kasi sabi ko, ito mangyayari talaga sa'yo kapag kinausap mo ako ulit. Gigil ako Kumbaga nakita na, at least alam nilang kaya ko siyang gawin. Sinampal sa sarili. Grabe, nag-sorry pa parents niya. Yes. Tapos meron pang isa, anto. Nagalit sa akin yung classmate ko kasi sinabunutan niya ako nun. Basta babae yun. Nakalimutan ko kung bakit. Nainis yata siya. Basta may, ano nga yung ginawa ko nun? Basta may nilagay lang akong sticker somewhere sa upuan ba yun? Basta princess pa. Bigyan ka na nga ng sticker. Nagalit ka pa. Tapos, nabunutan niya ako. Tapos, syempre, hindi naman ako pala sumbong na tao. Sa akin, okay lang yun. Babae yun. So, hindi ako papatot. Tapos, ang tawag dito, sinumbong siya ng classmate namin. Kasi inano niya rin ako ng upuan sa likod. Ang sakit. Tapos, ako, natatawa pa ako noon. Kasi, wala lang. Kasi naisip ko, babae, Ganun. Tapos, sinumbong ng mga classmate ko, di tuloy ako nakauwi kasi inano na naman ako ng mga teacher. Tapos sabi ko, hindi naman masakit Ang yabang ko pa. Ayun. Sabi ko, di naman masakit Ganun. Tapos tinanong yung classmate ko, bakit sinabunutan mo si Tapos yung pala nainggit lang siya sa tali ko kasi may mga butterfly. Kasalanan pa pala ni Mama Babes na nilagyan ng butterfly yung buhok ko. Nainggit tuloy yung classmate ko. Ano yan? Sabi ko, di naman masakit Di naman masakit Ba't ako magsusumbong? Hina-hinaan. Pero ang sakit talaga ng upuan. Wood yung upuan namin dun, Justicia. Ang sakit. Kung di nilagyan ng mga bibs, hindi ka mapapalo ng upuan. Totoo! Ang bigat ng upuan namin. Bago pa yun. Alam mo yung mga bagong bigay na upuan sa school? Bininyagan Ang sakit! Tapos nung pag-uwi ko, tawa-tawa pa. Tawa-tawa ka pa. Kasi... Sabi niya, kung hindi pa magsabi mga classmate ko, wala kaming malalaman. Kaya ganun. Hindi ko pala sumbong. Anyways. O, diba? Wala akong ginawa sa kanila. Sila yun. Kaya kapag may ginawa akong something sa people, ibig sabihin may ginawa silang malala. Ganun lang yun. Tsaka promise, never ko siyang magagawa sa girl. Sa guys, siguro, baka patulan ko. Pero pag girls, I think girls are fragile, so I don't. So, ilan, hindi ko, ba't pinibilang niya yun? Pinibilang niya yun. Wala naman. Kasi after dun, di na nilapitan ng people. Wala na. Tapos ayoko na makipag-usap sa tao. Natatakot ako May nakaaway ka rin bang boys? Puro guys nga yun yung sinabi ko sa inyo Yung sumubunot lang sa akin yung girl. Pero yun. Meron pa,
isang guy na ka-service ko dati, sinira niya yung project ko. So, galit ako sa kanya. Tapos nung sinabihan ko siya, sabi ko, ba't inuwi? Siyempre, project ko yun, pinagpuyatan ko yun. Parang pop-up something siya nun na project sa science. Hindi ko makalimutan yun kasi sinampal niya ako ng folder. Pak! Nandun niya ako ng folder! I cannot. Tapos natawa pa ako kasi, ewan ko, natatawa ako kapag nagano ng tao. Kasi syempre, pinipigilan ko ang self. I'm like, tapos lalo siyang nainis kasi tumawa ako. Alam mo na inampas mo, excited ako. Hindi ko siya inampas, guys. Kasi kapatid siya nung friend ko nun. So, I'm like... Tapos, kilala ko yung parents nila. I'm like... Kumbaga, hindi ko alam kung pwede ko siyang saktan. Pero deserve niya though. Deserve niya though! Pero nung time na yun, tinawanan ko lang siya. Tapos simula nun, di niya na ako kinausap. Tapos lumalayo na siya sa akin. Hindi ko alam kung anong nakita niya. Hindi ko alam kung anong nakita niya kasi simula nun natakot siya sa akin. Wala naman akong ginawa sa kanya. Sinumbong mo daw. Hindi nga ako sumbongera. Hindi kita kayang saktan, boy. Hindi ko best friend yun. Yung ate niya. Ang friend ko. Alam niya na may mangyayari sa kanya eh. Anyways, ayun. F ko na bigla lang din siya, kaya niya ako na Pero natawa kasi talaga. I don't know. Kasi grabe, folder yun. Umano yung gilid ng folder. Alam niyo yung folder na may plastic? Kumaskas siya dito. So, may ganun ako dito. No? Tapos, nagdugo siya ng very light. So, I'm like... Tapos, syempre, natawa ang tao. I'm like... So, ayun. Yun lang ang story. 4% na lang ako. I-end ko na to. Tama na. Itigil na ang stop. Ayun na, nakabalik na ang tao. Nakita na nila si Jesus lahat-lahat. Hindi umabot eh. Ay, hindi umabot. Ayun. Init, grabe sa labas. Sakit. Wala na. Tigil na yung pansinin. Tigil na yung pansinin. 4% na lang ako. Bye-bye na. Buti di ako na-report. Kung ano, pinagkikwento ko na naman sa inyo. Mga brutal na naman ang nakakwento ko. Silot, nakaabot silot. Andun pa siya. Anyways, ayun nga, bye-bye na guys. Mag-charge na ako.